Kumusta mga katropang basketball? Pag-usapan natin ang nagtulak sa NBA para mag-imbestiga sa New York Knicks sa kaso ng tampering. Ang New York Knicks ay nahaharap sa isang imbestigasyon ng tampering sa pagkuha nila kay Jalen Brunson. Ayon sa rules ng NBA, bawal magkaroon ng pakikipag-usap ang isang koponan o ang kumakatawan dito sa isang manlalaro o agent nito bago ang free agency para magbigay ng offer. Subalit may mga report kasi na lumabas na bago ang June 30 kung saan ang pag-uumpisa ng free agency ay sinasabing mayroong nang nabuong deal sa pagitan ng New York Knicks at ni Jalen Brunson. Isa-isahin natin ang mga pieces of events na nagtulak para pagdudahan ang anomalya na trade deal. At mamaya mga katropa, paki-comment kung ito nga ba ay posibleng paglabag ng tampering matapos yung mapanood ang video na ito. Una kasi, may lumabas kasi na balita na bago mag-umpisa ang free agency 6 PM noong June 30 sa Amerika ay naglabas ng report itong si Shams Charania na di umano ay may plano na itong si Jalen na pumirma ng around $110 million para sa 4 na taong kontrata sa New York Knicks. At hindi nga daw man lang nagkaroon ng chance ang Mavericks na tapatan ng offer. Subalit 2 oras makalipas ang pagbubukas ng free agency ay isang report naman ang lumabas na pinabulaanan nga nitong si Adrian Wojnarowski ang report ni Charania na hindi man lang daw nagkaroon ng chance na makapag-offer ang Mavericks, kundi bagkus nga daw ay may offer nga daw ito na worth $106 million para sa 5 taon mula sa Mavericks bago ito makipag-meeting sa New York Knicks. Subalit sa isang panayam kay team owner Mark Cuban ng Dallas Mavericks ng 2 beat reporters ng Knicks sa kasagsagan ng Summer League ay kinumpirma niya na hindi nga raw sila nagkaroon ng tsansa na i-outbid ang offer ng Knicks. Ayon sa kanya ay walang issue ang pera pero hindi nga sila nabigyan ng chance na makapag-offer pa dahil si Jalen na daw mismo ang nagdesisyon na umalis at lumipat sa Knicks. At naiintindihan niya naman daw dahil taga roon si Jalen sa New York at dun siya lumaki. Bagaman hindi niya inakusahan ng Knicks ng tampering, pero sa mga nailatag na mga circumstances ay tila meron ngang nangyayaring anomalya. Ito pa mga katropa, nagsimula nga raw ang lahat ng plano matapos na maispatan ang ilang Knicks top executives kasama si Julius Randle na nanonood sa courtside noong first round ng Game 1 ng laban ng Mavericks at Utah Jazz. Isang buwan din bago ang free agency ay kinuha ng New York Knicks ang tatay ni Jalen na si Rick Brunson bilang assistant coach, pero since 2020 pa pala binabala kunin ng Knicks ang matandang Brunson. Kaya naman nabalot din ng intriga ang timing ng pag-hire kay Rick. Siyempre hindi ka ba papayag sa offer kung makakasama mo ang pamilya mo kung saan ka maglalaro? Pero mas malalim pa pala ang kaugnayan ng mga Brunson sa New York Knicks na nakapagdagdag ng mga espekulasyon. Dahil ang kasalukuyang team president ng Knicks na si Leon Rose ay siya rin ang dating agent ni Rick Brunson noong ito pa ay isang NBA player. Si Rose din ang unang agent ni Jalen Brunson na nakapag-negotiate ng kanyang rookie deal sa Dallas Mavericks. Matapos niya ay hinawakan naman si Jalen ng anak ni Rose na si Sam bilang agent nito. Parte ng investigasyon ay maaaring kumpiskahin ng mga record at electronic devices para malaman kung may mga naging usapan nga bago ang free agency. Pero sa kaso ng Knicks ay maituturing ito na isang unique na sitwasyon dahil ayon sa teorya ng mga eksperto na maaaring ang relasyon ng mga Rose at Brunson ay maaaring hindi ma-trace sa mga electronic devices at maaaring napag-usapan ng personal sa pamamagitan ng mga family dinner. Hindi ko rin naman masisisi ang New York Knicks kung bakit gusto nilang maniguro para kay Jalen dahil itong nakaraang season ay impresibo ang kanyang performance na nakapagtala ng kanyang career high in points na 16.3. May 3.9 rebounds at 4.8 assists during the regular season. Malaki rin ang kanyang naiambag noong playoffs na nakagawa ng 21.6 points, 4.6 rebounds at 3.7 assists per game. Maliban sa Knicks ay nauna na rin naimbestigahan ng Philadelphia 76ers ng tampering para naman sa mga trade deals nila James Harden at PJ Tucker. Kung sakaling ang violation ay mapatunayan ay maaaring magresulta ito ng penalty sa isang koponan na hanggang $10 million na penalty at posibleng suspension sa manlalaro na involved. Maaari din natanggalin ng mga draft picks ng isang team o i-reverse ang nasabing trade. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong mga masasabi. Maraming salamat po.